morning, gandang tanghali, gandang gabi. Kumusta na po kayo? At dito ako ngayon ay magbibideo na naman ako. Kain po tayo kamuti. Kamuti uli ito. Kasi gusto ko talaga kamuti. Kasi wala na nga kaming pambili ng bigas. Ito na lang, kamuti na lang. Bagong luto ko to. Bagong salang. Bukod yung tabudlo, nandun nagtabudlo ako. Bukod ito. Inuna ko tong isang piraso. Kasi nagugutom ako, gusto kong kumain. Kaya inuna ko to, hinalo ko doon sa sinain ko. Ito. Yung nilamayan ba sa Surigao pa, nilamayan yung kanin ng kamote. Isang piraso lang ang nilagay ko para mauna lang pagkaluto. Kasi nagugutom na ako eh. Yun yung istorya ko sa amin. Yun ang pinakaayaw ko lang doon sa probinsya. Wala mang problema yung dahil mahirap lang kami. Farmers lang yung tatay ko eh. Ako talaga, hindi man ako nakatapos. Dahil nga nakita ko doon yung sitwasyon doon ng pag-aaral. Mag-aaral ka, wala kang pera. Papasok ka, wala kang baon. Papasok kami, linggo ng hapon, pupunta na kami sa lungsod dahil mag-aaral kami. Tanging baon lang namin, isang gatang na bigas. Tapos puro mga gulay lang yung ulam namin. Magbaon kami ng gulay, mga sitaw, upo, kasi maraming tanim yung tatay ko ng mga gulay. Yun ang sa loob ng isang linggo yun ang baon namin. Pero sabihin mong pera, wala. Nag-aaral kami. Kung may mga project, ang hirap. Walang manghingi ka ng project, nakagalit yung tatay ko. Puro na lang daw project. Kung ganun. May pabili ka na, wala kang pabili ng ballpen, papel. Saan, mahihiya ka na sa mga kaklase mo. Di man ako magsasalita. Mayroon kaklase mo na nahalata ka walang papel, pahiramin ka ng papel. Pero babayaran mo yung papel. Hindi yung libre. Pag makabili ka ng papel, babayaran mo yung papel. Kung ilang pitas yun, kung ilang pitas na papel yung hiramin mo. Tapos manghiram ka sa kaklase mo pag wala kang ballpen. Pag may extra ballpen yung kaklase mo, manghiram ka lang. Kaya yun ang hindi ko napagtiisan, yung ganun. Yung ganung sitwasyon. Yung mga anak ko nga, reklamo sila sa pag-aaral nila kay Kisyo ganun. Maigi na lang yung kayo mga anak ko. Kahit hindi katulad sa pag-aaral namin sa probinsya. Kami walang pambili ng papel, walang pambili ng ballpen. Kayo mayroon. May baon pa kayo. Kahit sabihin man natin 5 piso lang baon nyo, maigi na lang yung may 5 piso kaysa kami talaga wala. O, matutuwa ka mag-aral ng ganon? Kaya, wala. Sabi ko, ang hirap ng ganitong buhay. Langyaw na lang ka sa ibang lugar. Yun, sa Makatuwid. Alis ako sa amin, namamasukan ako, katulong. O di man ako nakatapos ng katulong. Kung ano na lang yung bakanting trabaho doon noon. Kahit ano. Tinitiis ko kasi gusto ko yun. Yung nagkakapira na ako, mas masweldo na ako. Lalo akong nawala ng ganang umuwi sa amin. Kasi nagkakapira na ako. Yun. Kaya
Yun, ganun kahirap sa probinsya noon. Tapos, kunting pagkakamali mo lang, bugbog sarado ka ng magulang mo. Kunting ano lang, isa lang magkamali sa amin, lahat kami bugbog, lahat kami palo. Kaya mahirap ng buhay. Kaya ngayon, kamuti na lang kinakain ko. Kamuti na lang kasi wala na pambili ng bigas eh. Di bali. Basta yun lang naman ang hinihiling ko. Wala lang kami mga sakit. Walang sakit. Laging malakas. Kahit walang ulam yan. Basta may kamuti. Okay lang ako. Basta may kamuti, okay lang ako. Kahit walang ulam, okay lang. Pero, kahit man ganun ang buhay ko sa probinsya, namin sa probinsya, kahit di man ako nakatapos sa pag-aaral, okay lang. Hindi naman ako nagsisi. Kasi nakarating ako na Maynila. Yun. Kung hindi ako nakarating dito sa Maynila, hindi wala akong anak na Primrose, Jerilyn at Rick. Hindi wala akong anak kung wala ako dito sa Manila. Salamat na lang rin ako sa Diyos na binigyan ako ng anak tulad ng nila ni Prim, nila ni Jerilyn, ni Rick. Kasi nakatapos sila. Kahit hindi man ako nagsisi na ganito yung buhay ko. Natural lang naman to. Kasi nakatapos nga ako. Tapos ang mapangasawa ko, nagsarado ka naman. Wala. Hindi rin maganda yung ano. Makasawa ka kung may pera. Tama lang yung mahirap lang rin yung mapangasawa mo. Pariho lang kayo. Hindi man ako naghangad ng ano. May pera ka. Ang importante makabayad sa mga bayarin. Yun lang. Bayad ng tubig, ilaw. Salamat ako at ma-internet ako. Makakain kahit isang bisis lang sa isang araw, okay lang yun. Basta ang importante makabayad ako ng mga bayarin kahit wala akong pera. At higit sa lahat, wala kang sakit. Yun lang, bonus na yun talaga. Wala kang sakit, yun. Relax ka. Makapunta pa ako kahit saan. Makagala-gala ako dahil wala akong sakit. Thank you, Lord. Maraming salamat. Salamat po. Wala man ako maintenance. Basta mga herbal lang yung iniinom namin. Hindi na kami ano kung ano yun mga sa doktor. Hindi na. Herbal lang. Kina sa amin. Tsaka hindi man kami maluluho sa pagkain. Hindi kayo maluluho kung ano lang yung nakasanayan namin. Yun lang. At magluho-luho. Kung wala ka namang panluho. Mahirap dyan. Nagluluho ka. Wala kang bahay. Nangungupahan ka. Yun ang pangit. Inuuna mo yung luho mo. Kasi ako talaga, ang katwiran ko talaga noon. Bali wala akong hindi magaganda yun mga aking mga suot or makakain lang kami, makakain lang ang mga bata lahat. Na nandyan rin sila daday, pasalamat din ako kanila daday, salamat. Kila Bibi, kila Tata, kay Dudong,
Diyan man din sila. Ay kung ang inuuna ko talaga, iniisip ko talaga, bago magluho ako, may bahay muna ako. Yun. At makatapos muna yung mga anak ko. Bago ko pasukin yan, mga luho na yan. Kung sa hirap, hindi nyo na ako hindi nyo na ako mabangbang. Kung paghihirap ang pag-uusapan. Dahil kung sa hirap lang, lahat naranasan ko na yung hirap sa buhay. Ang importante lang, may bahay ako, hindi ako nangungupahan at nakatapos yung mga anak ko. Yun. Tsaka na yung luho. Kung wala ka nang papaaralin, wala na. Ako kaya ko naman magluho kung gustuhin ko. Pero bakit ko pa, tama lang yung normal lang, natural lang. Kung ano lang yung kaya ko. Kung ano lang yung gusto ko. Basta yung nabibili ko, gusto ko, nabibili ko, yun. Pero hindi sobra. Sapat lang. Sakto lang. Sapat, sakto lang. Yun. Mahirap yung ganun eh. Yung magluho-luho ka. Tapos wala ka namang bahay. Nangungupaan ka pa. Inuna mo yung kayabangan mo. Naku, Diyos ko. Ito na pagkwentuhan lang naman ha. Pagkwentuhan lang to. Kasi inano ko lang yung buhay ko. Kasi kung sa hirap kasi, kahit ano pa, saan mo pa ako dalhin, kaya ko yung hirap. Kahit saan mo ako ilagay, kahit saan mo pa ako ikot-ikutin, pagdating sa kahirapan, sanay ako dyan. Sanay ako dyan. Kunting arte-arte lang naman yung ginagawa ko eh. Pero hindi naman talaga yun, labag man yun sa loob ko. Hindi man talaga yun ang totoo na nasa loob ko. Yung arte-arte ko, akin lang naman yun. Pero ang nasa kaloob-looban ng puso ko, di ba na kumarte? Kung ano man yung nakita nyo sa akin, yun lang talaga ako. Yun lang. Yun ako. Sabihin nila, napakaano ko daw, yung stricta daw. Stricta. Pag hindi ko rin naman gusto yung ano, siyempre mag-in-stricta ako. Halimbawa man kung nag-iinarte man ako, yun ay ano ko na lang yun. Dahil pwede naman ako mag-inarte ah. Wala man akong, di man ako namumulistya ng tao. Di man ako nanghihingi para yung i-arte ko, hingiin ko sa ibang tao. Kung mag-inarte man ako, humihingi ako sa mga anak ko. Ganun yun. Kaya shout out dyan sa mga anak ko. Pahingi. Pahingi at mag-iinarte ako. Hindi, joke lang. Ako, kung ano lang yung meron, basta mapagkasya lang, kasyahin lang. Kung walang ulam, basta may kamuti, okay lang ako. Yun. O sige, comment na lang kayo dyan kung may nasabi ba akong hindi maganda. Sabihin nyo na lang dyan at sasagutin ko kayo. Okay. Real talk lang tayo ha, real talk. Yung totoo lang. Wala man akong ibig sabihin sa pinagsasabi ko o sinasabi ko, wala. Yun ay binabase ko sa buhay ko. Yung hirap namin, yung hirap ko, yung hirap na unang na yung hirap na naranasan ko sa probinsya na dala-dala ko dito hanggang sa hindi man mahirap, sakto lang, yun lang. O mag-comment na lang kayo dyan kung anong masasabi ninyo. Comment na lang kayo ha, para sagutin ko yun mga comment nyo. Okay, sige.
Bye! Mamaya na uli at kakain pa ako ng tabudlo. Bye! Salamat!